Hebreo 3:13. Kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Manalangin tayo. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Sapagkat ayon sa iyong mga salita, ang puso ay madaya sa lahat ng bagay. At walang na ibang nakakaalam nito maliban sa iyo. At ang iyong salita ay nakakabatid ng iniisip at binabalak ng tao. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa. Nagmumula sa isang puso na buhay at pinapanahanan ng iyong Santong Espiritu. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at bigyan mo kami ng determinasyon na sundin namin ang iyong mga salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming samot dalangin. Amen. Nang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 16:18 na kanyang itatayo ang kanyang iglesia. Iglesia ang sarili ng ating Panginoong Jesucristo. At kahit ang pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig sa iglesia, ako'y lubos na nakukumbinsi na walang ibang biblical na ekspresyon ng Kristyanismo maliban sa isang klase ng Kristyanismo na nabubuo sa loob ng iglesia. Bagamat ang kaligtasang ipinangangaral ng Ebanghelyo ay hiwalay sa kahit anong gawa ng tao, sapagkat sapat ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at ang pagpapatawad ng kanyang ibinibigay sa lahat na nagpapakumbaba at nagtitiwala kay Kristo bilang kanilang mananubos. Ay hindi maaaring alisin ang papel ng iglesia sa realidad ng pagiging Kristiyano. Ano pat sinabi ni Pablo sa Efeso, na namatay si Kristo para bilhin ang kanyang iglesia. Namatay si Kristo para sa kanyang iglesia. Kung totoo na ang ating Panginoong Hesukristo ay may sapat na kapangyarihan para magpatawad ng kasalanan, ay makikita natin ang resulta nito sa pagbuo ng mga tao na kanyang pinatawad at pinabanal at kanyang binili, kanyang nilinis at kanyang inangkin bilang sarili. Saan? Sa tinatawag na katawan ni Kristo, ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Sa katunayan, makikita mo yan na yan ay patunay ng biyaya ng Diyos. Pumunta tayo sa aklat ni Tito. Ang talata ay 2:14. Na siyang nagbigay ng kaniyang sarili dahil sa atin, upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang isang bayang masikap. Ang binubuo ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi kalat-kalat na individual, kung hindi kalipunan ng mga tao. Mula sa lahat ng bansa dito sa lupa, ay inipon sila ng Panginoon para maging kanyang bayang sarili. Sinabi rito kay Tito, isang bayang masikap sa mabuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. At sinabi kong ito ay nag-uugat sa biyaya ng Diyos sapagkat yung konteksto sa verse 11 makikita natin
sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ngayon, sundan natin sa unang Pedro 2:9, makikita natin, kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Nakita mo ba yun? Bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kung kaya't ang iglesia ay isang biblikal na ekspresyon ng Kristyanismo, ang lahat ng pagkilos ng banal na espiritu sa bawat individual ay nagbubunga ng pagkakaisa sa isa tungo sa isa para bumuo ng isang komunidad na si Jesucristo ang ulo, at ang bawat isa ay naglilingkuran sa isa't isa. Sinabi ng Panginoon sa Juan 13:34 hanggang 35. Juan 13:34 hanggang 35. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Kung paanong inibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Diyan sa talatang yan, makikita mo na ekspresyon ng pagtanggap ng pag-ibig ni Kristo na naranasan ng bawat individual na nagsasabing siya ay niligtas ng Diyos at nagsasabing siya dahil sa pag-ibig sa kanya ng Diyos siya ay anak ng Diyos at may buhay na wala hanggan, ay makikita sa kanyang pag-ibig sa kanyang kapatiran. Kung kayo ay nagdududa sa konteksto niyan, basahin niyan hanggang sa Kabanata 17, makikita mo na iba ang kategorya ng pag-ibig sa sanlibutan para sa mga taong hindi ligtas at iba ang kategorya ng pag-ibig sa loob ng iglesia. Nang si Jesucristo mismo ang nagsabi, hindi ako nananalangin para sa sanlibutan. Nananalangin ako para sa mga taong ibinigay mo sa akin, na sila'y magkaisa at ingatan mo hanggang katapusan. Kung kaya't itong sinasabing mag-ibigan naman kayo sa isa't isa ay hindi in general na ibinibigay, kung hindi sa kapatiran mo sa katawan ni Kristo. Ngayon, 35. Sa palagay kong sapat na ito para sabihin na ang pag-ibig na ito na binabanggit ni Kristo ay sa loob ng iglesia. 35. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So pag sinabing ibigin ninyo ang isa't isa, tinutukoy rito ang pag-ibig sa alagad, sa kapwa-alagad kay Kristo. Sa makatuwid, importante ang relasyon ng isa't isa sa isang tunay na Kristyanismo. Otherwise, wala tayong buhay sa ating sarili. Sapagkat sinasabi sa unang Juan, ang hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi pa lumipas sa kamatayan tungo sa buhay. Yan ay bunga ng kapanganakang muli. Kung ang biyaya ng Diyos ay hindi matanggihang biyaya upang tayo ay iligtas, gagawa rin ng Diyos na kung paanong inibig tayo ni Kristo sa pamamaraang hindi matanggihan ang pag-ibig ni Kristo na nagpabago ng ating puso at isip, ay gagawa rin ng Diyos ng pag-ibig na yan ay iibig natin sa ating mga kapatiran. Otherwise, may problema tayo sa ating doktrina. May problema tayo sa ating theology. Now, mga verse na randomly, ang pinagkapare-parehas nito mga verse na to yung salitang one another. Halimbawa sa Romans 14:13, Romans 14:13. So basahin natin isa-isa. Huwag nga tayong maghatulan pa sa isa't isa. Yung salitang isa't isa. Kundi bagkus ihatol ninyo ito na ang sino man ay huwag maglalagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid.
o kadahilanan ng ikararapa. Isa sa mga dahilan kung bakit ang Kristiyano naninisod sa loob ng iglesia, nakalimutan niyo yung salitang isa't isa. May mga Kristiyano na kung makakilos parang wala siyang iglesia at wala siyang kapatiran. Yan ay isip na yung kanyang inosenteng pagkilos ay nakakatisod. Ituloy natin, 19. Kaya nga, sundin ang mga bagay na makapapayapa at ang mga bagay na makakapagpatibay sa isa't isa. 15:7 ng Roma. Sa ganito'y mga tanggapan kayo, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Pwede ako nagkakamali, meron niyang one another sa King James Version. Receive one another. Tuloy natin sa verse 14. Ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo naman ay mga puspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na anupat makapagpapaalala naman kayo sa isa't isa. Kaya tayo pinupuspos ng Diyos ng kaalaman, kaya tayo binibigyan ng Diyos ng kabutihan, pinagbubuti tayo ng Diyos ay para matutunan nating magpaalala sa isa't isa at magpakita ng mabuting halimbawa sa isa't isa para sa ikatitibay. Galatia 5:13. Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay ng kadahilanan sa laman, kundi sa pamagitan ng pag-ibig ay mga lingkuran kayo. Serve one another. Again, ang konteksto nito ay sa loob ng iglesia. 5:1. Ang sinasabing paglingkuran ninyo ang isa't isa, paglingkuran ninyo yung inyong kapwa kapatiran na pinalaya rin kay Kristo. Sapagkat sa oras na paglingkuran ninyo yung mga taong alipin ng kasalanan, susunod kayo sa mga kasalanang ipapagawa nila sa inyo. At lalayo kayo sa kalooban ng Diyos. Sinasabing paglingkuran ninyo ang inyong kapatid sapagkat pare-parehas tayong pinalaya ni Kristo. Tuloy tayo. 6:2. Mangagdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa at tuparin ninyo ang kautusan ni Kristo. Efeso 4:2. Ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod nang magbatahan kayo sa pag-ibig. Magtiisan kayo sa pag-ibig. 5:21 ng Efeso. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, 5:21. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Colosas 3:13. So, hindi importante dyan kung sino ang nangunguna nyo sa inyong gawain. Hindi importante dyan kung sinong mas matanda. Magrespetuhan kayo sa isa't isa dahil dapat takot kayo kay Kristo. Takot kayo sa Diyos. Verse 13 ng Colossians 3:13. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Again, nakita nyo naman siguro yung salitang isa't isa. 16.
Ito ay isang common na talata sa atin. Madalas natin itong naririnig. Manahan nawang sagana sa inyong salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan, at kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa, sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Again, magpaalalahanan sa isa't isa, magturuan sa isa't isa. Kung pinapanagana ng Diyos ang inyong mga puso at lumalago kayo sa salita ng Diyos, malalaman natin talaga yan kung yan ay lumalago. Kapag ito ay tumatapon sa ating kapatiran. Gaya ng mangga na lumalaki, lumalagpas yung kanyang mga sanga sa kabilang bakod. Wala tayong magagawa doon sa mangga, lumalaki siya eh. Di natural na yung kanyang sanga aabot sa kabilang bakod. Pati yung nasa kabilang bahay magkakaroon ng mangga. Ano pa kaya ang Kristiyano na lumalago sa salita ni Kristo? Lalawak dapat ang iyong sanga, pati yung kapatiran mo na hindi namumunga ay makakatikim ng iyong bunga. Kung ikaw ay mamumunga ng sagana sa salita ni Kristo. Tignan mo kung umiepekto sa iyo ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi yan umiepekto para magkaroon ka lang ng magandang buhay, kung hindi para maging pagpapala ka sa iyong kapatiran. Unang Tesalonica 4:9. Unang Tesalonica 4:9. Datapwat tungkol sa pag-iibigang kapatid ay hindi ninyo kailangan na kayo'y sulatan ng sinuman, sapagkat kayo rin ay tinuturuan ng Diyos na mga ibigan kayo sa isa't isa. Dalawang beses ko lang nakita sa pagbabasa ko yung salitang tinuruan kayo ng Diyos, at sila'y tuturuan lahat ng Diyos. Una, doon sa Juan sinabi ni Kristo, at lahat sila'y tuturuan ng Diyos. Lahat ng tinuruan ng Diyos ay lalapit sa akin, at sino mang lalapit sa akin ay hindi ko itatakwil. Sa makatuwid, una, tinuturuan ng Diyos ang tao sumampalataya kay Kristo. At pininiwalaan natin na yan ay irresistible grace. Pero wag tayong masyadong magpakampante dyan sa bagay na yan, dahil sinasabi ng talatang ito, tuturuan kayo ng Diyos na ibigin ang isa't isa. Kaya ang totoong Kristiyano ay magmamahal sa kanyang kapatid, sapagkat siya ay tuturuan ng Diyos. Ituloy natin. 5:11 ng 1 Thessalonians. Dahil dito'y mangagpangaralan at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo gaya ng inyong ginagawa. Amen. Ituloy natin. Santiago 5:16. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa sa inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Kita mo, hindi matuwid sa iglesia na may mga sama ng loob na hindi ipinahayag sa kanyang kapatiran. Dahil ang ministeryo ng pananalangin ay hindi magkakaroon ng bisa sa loob ng iglesia. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Naalala ko sa aklat ni Pedro, sinabi na kapag ang mag-asawa ay may hidwaan sa kanilang dalawa, mahahadlangan ang kanilang pananalangin. Alam mo isang dahilan kung bakit? Una, doon pa lamang sa kanilang, kung ano ang kanilang pinapanalangin, magkaiba na kaagad sila.
Kung hindi sila nag-uusap ng sabay at hindi sila nagpaplano na magkasama, siguradong pag nanalangin yung isa, hindi niya ipapanalangin yung gusto ng isa. Sapagkat hindi sila nag-uusap kung anong gusto ng isa't isa. At maganon din sa kabila, kapag ito ay nanalangin, hindi niya rin babanggitin yung mga bagay na gusto ng isa. At doon pa lang, hindi na epektibo ang pananalangin sapagkat sa loob ng bahay ninyo may dalawang nagdadasal na magkaiba ang pinapanalangin. At yun ay gumagawa sa puso kung bakit ang inyong mga lakad ay magkaiba din. Ang inyong mga hakbang ay magkaiba. Darating ang araw kapag hindi na kayo natiis ang isa't isa, mag-aaway na kayo sapagkat magkaiba kayo ng ginagawa. Ganon din kaya isipin natin sa loob ng iglesia. Oot madalanginin ang buong iglesia. Pero halimbawa iba-iba tayo ng pinagdadasal. Halimbawa, kung marunong kayo mag-set ng gawain pero hindi kayo marunong makipag-coordinate, at paano tayo magdadasal? Huwag niyong kakalimutan na ang iglesia ay isang buong katawan. Isa't isa. One another sa King James Version. So pinalalahanan tayo ng salitang ito sa Santiago 5:16. Di ba? Kung alam mong mali ang iyong ginagawa at mali ang iyong ipananalangin, sabihin mo sa kapatiran mo, magsabi ka. Walang ibang pamamaraan na maluwalhati ang Diyos sa atin. Una sa lahat, magsimula tayo sa pagsasabi ng totoo. Nang natalo ang Israel sa panahon ni Josue, nang nilabanan nila ang maliit na bayan ng Ai, samantalang ang Jericho, hindi man lang sila nakipaglaban, sumigaw lang sila. Inikutan nila ng 7 araw. At sa ika-7 araw sila'y sumigaw, bumagsak ang mga pader at binigyan sila ng Diyos ng tagumpay na walang kapagod-pagod. Sabi ng Diyos, lahat na makukuha niyong samsam dyan, wala kayong kukunin. Pero merong isa silang kasama na nag-imbot. At pagkatapos ng sumunod na laban, nakita ni Josue, maliit lang. Maliit lang itong laban natin. Kumbaga, napagtagumpayan natin yung mas malaki dito. Bakit tayo pahihirapan itong maliit na bansa? Pero sa dulo, natalo sila, namatayan sila, tumakas sila sa harapan ng kanilang mga kalaban. Nang sinabi ng Diyos kay Josue, alam mo kung bakit kayo natalo? Sapagkat sa gitna ng inyong bayan, meron sa inyong sumuway sa salita ng Diyos. Na sinabing huwag niyong pag-iimbutan ng mga bagay na dapat huwag ninyong pag-imbutan. Naalala ko ang tanong ni Josue, ang sinabi ni Josue kay Achan, anak, magbigay ka ng kaluwalhatian sa Diyos. Anong ginawa mo? Anak, magbigay ka ng kaluwalhatian sa Diyos. Magsabi ka ng totoo. We want to glorify God in big terms, in big plans, pero hindi tayo marunong magsabi ng totoo. Merong kasabihan na matatanda, ang nagsasama ng tapat ay nagsasama ng maluwat. Kaya nagkakaroon sa simbahan na bigla na lang mga pumuputok na issue dahil maraming mga plastic sa loob ng iglesia. Confess your faults one to another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. And that's how we glorify God. 1 Peter 1:22. Unang Pedro 1:22. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. Sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid ay mangag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Kapag tayo pala ay sumusunod sa salita ng Diyos, ay nililinis tayo ng salita ng Diyos.
kung paano ang salita ng Diyos ay espiritu, ay lumilinis sa ating espiritu at tumatagos ito sa mga kaluluwa natin. Ano pat ang mga mali nating pangangatuwiran ay inaalis ng salita ng Diyos. Kailangan tayong sumunod sa salita ng Diyos sapagkat ang katawan natin ay maraming pagsuway na nakasanayan. Hindi ko sasabihin na ang pagsunod ang naglilinis ng kaluluwa sapagkat yan ay trabaho ng salita ng Diyos. Pero paano mo aalisin sa iyo ang mga mali mong nakasanayan? Sa pananampalatayang walang gawa. Pinag-uusapan na natin yung salitang nakasanayan. Nasanay kang hindi nagsisimba. Paano mo matatanggal yung hindi pagsisimba? Sa pagbabasa ng Hebrews 10:25 araw-araw? Sa kadadasal mo? Hala, tumayo ka, pumunta ka sa simbahan sa araw ng pananambahan, diyan mababago ang iyong gawa. I-cancel mo lahat ng plano mo na babangga sa Hebrews 10:25. Mababago ang iyong sarili. Anong silbi ng malinis na kaluluwa na maduming laman? Wala din. Anong silbi ng apoy na walang init? Totoo lang yan, walang apoy na hindi mainit. Anong silbi ng asin na walang alat? Inaapak-apakan lang din yun. Kaya anong silbi ng banal na salita ng Diyos na nagbabago ng isip pero hindi ka nagbabago ng gawa? Hindi ko kayo niloloko, pero niloloko nyo ang mga sarili nyo. Kailangan ng isang Kristyanismo na nakikita ng sanlibutan. Sapagkat ang Iglesia ay expression ng isang biblical na Kristyanismo. Sinabi ng Panginoong Jesucristo yan, kanina pa natin binabasa. 3:8, 1 Peter 3:8. Katapus-tapusan kayong lahat ay magkaisang akala, magdamayan, mga ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang pag-iisip. 4:10 ng unang Pedro. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Kita mo ba yon? Kaya ka pinagpapala ng Diyos para paglingkuran mo ang iglesia mo. Kayong mga kabataan, hindi kayo pagtatapusin ng Diyos sa inyong mga kurso para pagka kayo'y nakatapos na pababayaan nyo mga kapatiran. Kaya tayo pinagpapala ng Diyos, pinagkakatiwalaan ng maraming mga pagpapala ay para paglingkuran natin ang ating kapatiran. Kaya may iglesia. Kaya sinasanay natin simula sa mga bata hanggang sa mga matatanda na laging uunahin ng Diyos dahil hindi mo pwedeng unahin ng Diyos na ihuhuli mo ang iglesia mo. Ang sino mang maghuli ng kanyang kapatiran ayon sa salita ng Diyos, naghuhuli sa Diyos. Wala akong makitang butas sa katwiran na yan. Na kahit si Pablo, nung sinaktan niya ang iglesia sa Jerusalem, sinaktan niya si Kristo. At ang sino mang nagbabaliwala ng kanyang iglesia ay nagbabaliwala ng kanyang Panginoon. At ikinalulungkot ko na kahit mga Baptist ay nagtotolerate ng kanyang doktrina, ng ganyang doktrina. Doktrinang hindi mo mailulusot sa Biblia. And mostly ang mga pastor ay nangangaral na hindi mula sa Biblia. After sila doon sa mga offering na mga kapatiran nilang ipinangangako.
Pastor, gagawin namin ito, magbibigay kami sa Diyos. Magbigay muna kayo sa Diyos. At ang sinasabi kong ibigay ninyo sa Diyos, ang inyong hindi mapapasubali ang pananampalataya kay Kristo. Sapagkat hindi ako after sa mga pera nyo. Pakinggan nyo, sinasabi kong ito mula sa salita ng Diyos. Sapagkat kahit mawala ako rito, ito ang pananampalataya. Kaya binuksan natin halos lahat at hindi pa ako tapos. Unang Juan 1:7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At nilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Hindi ko maintindihan kung saan nakita ng mga Kristiyano na sila ay gumagawa pa rin ng matuwid kahit wala silang pakialam sa iglesia nila. Ang hindi nakikisama sa kanyang iglesia, sa kanyang mga kapatiran na lumalakad sa liwanag ay walang pagdududang lumalakad sa kadiliman at hindi nagpapahalaga sa dugo ni Hesukristo. 4:7. Mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ganda. Talatang 11. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mag-ibigan din naman tayo. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo ay nangag-ibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin at ang kanyang pag-ibig ay magiging sakdal sa atin. Ang mga talata na yan ang dahilan kung bakit ang Kristyanismo ay umabot sa panahon nating ito. Sa kabila ng maraming pagsubok at kahirapan at kamatayan at pagkakasakit na dinanas ng iglesia. Yang mga talatang yan binasa natin. Di ba napansin na halos lahat ng binasa nating talata ay patungkol sa paggawa ng mabuti. In fact, kapag ginawa natin lahat yun, anong area pa ng paggawa ng mabuti ang ating pagkukulang? Wala. Pero sa lahat ng yon, makikita mo yung salitang isa't isa. Na ang konteksto ay ang iglesia ng Panginoon na sinulatan ng mga apostoles, na pinangaralan ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan, na sinulatan ni Apostol Pablo sa Roma, sa Corinto, sa Efeso, sa Colosas, sa Thessalonica, sa mga kapatiran na sinulatan ni Pedro, sa mga kapatiran na sinulatan ni Juan. So sa palagay ko, naintindihan ninyo kung anong ibig sabihin. Ngayon, pumunta tayo sa teksto natin kanina, 13:13 ng Hebreo. Yan ay isang direktahang instruction sa atin. Isang diretsong instruction sa atin. Kung meron kayong matatandaan sa gabing ito, yan na ang pinakatitulo ng pangangaral sa gabing ito. Yan na rin ang pinaka-instruction sa gabing ito. 3:13. Kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw. Makikita natin mga kapatid, una, anong ibig sabihin ng pangaralan ninyo ang isa't isa araw-araw? Saan ang gagaling yun? Bakit mo pangangaralan ang mga kapatid mo? Bakit pagsasabihan mo ang kapatiran? Anong klaseng pangangaral ang gagawin mo sa kapatiran mo? Umatras tayo sa talatang 12. Magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo. Di ba? Parehas yun, no? Mag-ingat kayo, baka meron dyan sa gitna ninyo. Di ba?
Baka meron sa hanay ninyo, baka meron sa kapatiran nyo dyan, baka yung isang young people nyo, baka yung isang young ladies nyo, yung young men, yung adult ladies, yung adult men nyo, tignan ninyo, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Anong klaseng pag-aaral o pangangaral o pagpapaalala ang gagawin natin sa bawat isa? Ingatan natin ang mga kapatiran natin, baka masama ang kanilang puso. O dapat kong sabihin mas direkta, ingatan ninyo ang puso ng inyong kapatid. Ito'y pangangaral para sa mga nakakaunawa. Hindi ito pangangaral na madaling maintindihan ng mga immature sa pananampalataya. Mauunawaan itong higit na mga taong personal na dinidisiplina ang kanilang puso. Dahil sa totoo niyan, hindi mo pagmamalasakitan ang puso ng iyong kapatiran kung ikaw ay walang disiplina sa sarili mong puso. Bakit sinabing puso? Nakalagay, ingatan mo ang kapatiran mo, paalalahanan mo siya palagi, baka sakaling masama ang kanyang puso. Baka sakaling ang puso niya ay punong-puno ng pagdududa. Alam mo ba na ang pagdududa sa Diyos ay kasalanan? Hindi dapat yan tinotolerate sa mga fellowship. Sapagkat yang klase ng puso na yan, ang puso na humihiwalay sa Diyos. Saan nagsimula ang inyong mga pagtalikod sa pananampalataya at pagbabackslide? Kasi akala ninyo hindi kayo tutulungan ng Diyos. Lagi ninyong inuunahan ng Diyos. Ang tawag diyan masamang puso, mga kapatid. Para sa isang gawaing buhay at ang bawat bahagi ng kalamnan ng iglesia ay tumitibok-tibok, kailangan ang dugo ni Kristo ay dumaloy sa lahat ng bahagi, kung kaya't kailangan nating bantayan ng isa't isa at palalahanan ng isa't isa. Sapagkat sinasabi ng banal na Espiritu, matras tayo sa talatang 7, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong puso. Kailangan nating aralan ng isa't isa sapagkat baka ang kapatid mo matigas ang puso. Paano tumitigas ang puso? Kapag ang tao, nakikita mo, ang kapatid mo, walang ibang lumalabas sa bibig kundi pagdududa sa Diyos. Talatang 12. Ba? Puro pagreklamo. Hindi ko sinasabing basta po negatibong bagay. Ang sinasabi ko, yung salita ng Diyos, hindi natin pinaniniwalaan. Yan ang pinakaayaw ng Diyos sa lahat. Totoo, yan ang magdadala ng tao sa impyerno, yung hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Sige, paano ka maliligtas nang wala ang salita ng Diyos? Paano ka sasampalataya sa Diyos na wala ang salita ng Diyos? Di ba sinasabi ng banal na kasulatan, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya bantayan mo ang iyong kapatiran at aralan mo sa araw-araw na baka sakaling puro pagdududa ang kanyang pinanghahawakan sa buhay, na basa siya ng Biblia pero hindi niya pinaniniwalaan. Kung saan siya lalakad sa daan na hindi daan ng Diyos.
palayo sa kalooban ng Diyos. At alam natin mga kapatid, ang paglayo sa kalooban ng Diyos is a lost cause. It is a lost cause. Pangalawa, dahil sa pandaraya ng kasalanan, talatang 13, kayo'y mga pangaralan sa isa't isa, samantalang sinasabing ngayon, hindi ba sa talatang 7, sinabi ng banal na Espiritu, ngayon, kung maririnig nyo ang salita ng Diyos, huwag nyong pagmamatigasin ang inyong puso. Kaya lang baka ngayon, pagmamatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Maaring ayaw mong gumawa ng kasalanan, pero maganda ang temptasyon sa iyo ng kasalanan. Walang kasalanan na walang justification. Kaya nga daya ng kasalanan. Hindi mo bababago ang isip ng taong nagdesisyon na kahit pa ikapapahamak niya yung kanyang desisyon. Kahit walang mapupuntahan ang kanyang mga hakbang sapagkat siya ay nadaya na. Kaya sinabi sa Efeso 4:13, kailangang lumago ng Kristiyano sapagkat ang Kristiyano ay may matatag na disposisyon sa pagsunod kay Kristo. Talatang 14, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamagitan ng daya ng mga tao, sa katusuhan at sa mga lalang ng kamalian. Walang ibang intensyon sa atin si Satanas maliban sa hindi tayo maging kapaki-pakinabang sa mga panawagan sa atin ng Diyos. At hindi ka tutuksohin ni Satanas sa mga bagay na pangit. Kung araw-araw ang Kristiyano nadadaya sa mga maliliit na kasalanan, anong dulo nito? Hindi ba pagtigas ng puso? Kagaya ng walang nagiging addict overnight at walang nalululong sa bisyo ng isang beses lang. Yan ay sa pag-ipon ng maliit ng pagsasanay ng katawan. Bawat maling kilos ay nagmamarka sa ating sistema. Ano pa tinuturuan natin ang katawan natin na sumuway sa Diyos. Kung kaya't kailangan paalalahanan natin ang mga kapatid natin sapagkat marami sa mga kapatid natin walang disiplina. At yung kawalan ng disiplina na yan ay magpapatong-patong hanggang isang araw hindi natatalab sa kanya ang salita ng Diyos. Para siyang bulag na lumalakad patungo sa hukay. Sila rin mismo ang nagpapalabo ng kanilang mata para hindi nila makita si Kristo. Sila rin mismo ang naglalagay ng bulak sa kanilang mga tenga para wag nilang marinig ang salita ng Diyos. Sila rin mismo ang naglalagay sa kanilang sarili ng kabigatan. Samantalang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, dapat iwanan natin ang ating mga kabigatan. Dahil darating ang panahon, yang mali mong ginagawa, paniniwalaan mo na yan na tama. Huli na pag nalaman mo na tama pala ang Diyos at wala ka na magagawa sapagkat hindi ka na makakabalik. Saan anong kailangang gawin? Pagmalasakitan ang kapatiran araw-araw sapagkat araw-araw dinadaya tayo ng sanlibutan. Yung dumadaya sa iyo araw-araw kasama mo. Naririnig mo at nakikita mo. Hindi mo ba naalala yung preaching sa Efeso 4:14?
Sa talatang 13, sinabi doon hanggang tayong lahat ay lumago na isang katawan. Ang iglesia ay deterrent para sa pagbabackslide. Pag hindi natin matutunan na mahalin ang ating iglesia, lagi tayong paulit-ulit sa Christian living. Subukan mong pagmalasakitan ng Panginoon at ang lahat ng minamahal ni Kristo, hindi ka pababayaan ng Diyos na malagay sa alanganin. And so, paano ang sinasabi ng Panginoon na yan? 4:11, Hebreo 4:11 hanggang 12. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang sino man ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Yan ay direktang kasunod dyan ng chapter 3. Mga hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Sinasabihan ng sumulat ng Hebreo mga Kristiyano sa kanyang panahon, magsikap tayo na makapasok sa kapahingahan. Walang pagsisikap na hindi masakit sa katawan at sa isip, pero kailangan magsikap tayo na makapasok sa kapahingahan. 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, at matalas kaysa sa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at haka ng puso. Paano mo babantayan ang kapatiran mo na ang kanyang puso ay hindi mo nakikita? O paano mo babantayan ang puso mo na kahit ang puso natin dinadaya tayo at hinahayaan naman natin minsan na madaya tayo ng sarili nating isip at pakiramdam? Walang ibang batayan ng pagsisikap sa pananampalataya maliban sa salita ng Diyos. Kaya napakasimple lang mga kapatid, tignan lang natin yung ginagawa natin kung iskwalado yan sa salita ng Diyos at ano ang mahirap sa bagay na yan. Mahirap na hindi natin pinagsisisihan sa Diyos yung mga bagay na alam nating masama naman talaga. At doon tumitigas ang pagkakasala sa ating puso at nagpapatong-patong at nagpapatong-patong. Di ba? Kung hindi yan ayon sa salita ng Diyos, nakakaalam ng iniisip at binabalak ng tao na yan ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos. At ang pagsisikap natin ay malayo sa salita ng Diyos, kailangan pa ba nating malaman kung anong nasa puso ng tao? Titignan mo lang ang kapatiran mo kung ang kanyang nilalakad ay ayon ba sa salita ng Diyos. Titignan mo lang ang sarili mo kung ang ginagawa ba natin, ang walang makakakita ng isip mo, pero dapat matured ka na bantayan mo ang isip mo kung yung isip mo ba ayon sa salita ng Diyos o otherwise niloloko mong sarili mo. Hindi ba? At sasabihin nila pagka pinangangaralan sila ng Biblia, hinahatulan tayo ni pastor. Sige nga, tignan mo nga sa konsyensya mo kung hindi ba totoo yung sinasabi ko. Ang problema, mga sinungaling tayo sa Diyos. Kaya nga pag dinuwetso mo yung 4:12, nasa 4:12 tayo, sige idiretso mo yan sa 16. Magsilapit tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang magsipagtamo tayo ng awa. Lumalapit tayo sa Diyos, alam mo minsan, hindi natin pinapanalangin yung kailangang mabago sa atin. Bakit? Kasi yung dapat mabago sa atin, fix na tayo doon. Matigas na. Paano ka magtatamo ng awa sa Diyos kung pinoprotektahan mo yung kasalanang ginagawa mo? Samantalang malinaw naman sa banal na kasulatan na mali talaga. Hindi natin alam kung anong kailangan natin.
Pero sabi ng Biblia, tayo ay lumapit na may kumpiyansa sa luklukan ng biyaya upang tayo ay magsipagtamo ng awa at makasumpo ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ang tanong, alam mo ba ang kailangan mo sa Diyos? Maaring alam natin kung anong gusto natin, pero sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, anong kailangan mo? Baka may puso ka ng kawalan ng pananampalataya at katigasan ng ulo na lumalayo sa buhay ng Diyos. Ay titignan mo ang kapatiran mo at tuturuan mo siya na ang kanyang pagsisikap ay laging nakadepende sa kumpiyansa ng pananampalataya kay Kristo. Kapatid, lumapit ka kay Kristo. Ilapit mo sa Kanya ang lahat ng iyong kahinaan sapagkat tayo ay may mabuting saserdote na nakakaranas ng lahat ng ating kahinaan. Hebreo 10:22 hanggang 25. Parehas din, ikumpara nyo doon sa 4:22. Nakikita nyo parehas ang binabanggit. O 21, at yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya. Kabaliktaran ng masamang puso ng kawalan ng pananampalataya ay tapat na puso sa lubos na pananampalataya. Na ang ating mga puso ay winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Na ating ingatang matibay ang pagkakakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangagudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Nakita mo, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. O dapat sabihin yung ating mga katipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan kayo sa isa't isa at lalo na kung inyong namalas na malapit na ang araw. Hindi ba kaparehas yun? So pagka sinabing paano mo aaralan ng iyong kapatiran, pag malasakitan mo ang kanyang spiritual na buhay at pangalawa, magpakita ka ng mabuting halimbawa. Di ba sinabing uudyukan ang bawat isa sa pag-iibigan at mabuting gawa. Di ba? Kaya nga may iglesia. Sapagkat sa iglesia, ganyan ang ginagawa, nag-uudyukan na lalo tayong mag-ibigan sa isa't isa at lalo tayong gumawa ng mabuti. Sa ganyang paraan, inaaralan natin ang bawat isa araw-araw. Araw-araw ka magpakita ng halimbawa. Araw-araw mong ipadama ang pag-ibig mo sa iglesia. Pastor, paano? Ayon anuman sa kaloob na binigay sa iyo ng Diyos. Pero huwag mong pababayaan ang iglesia mo. At huwag ka magpapakita ng katitisuran sa iglesyang ito. Dahil sasaktan ka ng Diyos. Hindi pinagpapala ang mga Kristiyano na walang ibang ginawa sa iglesia kundi manisod. Dahil ang paninisod ay masamang gawain. Wala naghaasik ng masama na umaani ng mabuti. At makatakas ka man sa daigdig na to, uusigin ka ng iyong konsyensya at hahatulan ka ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Ganyang kaimportante ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo.
In fact, walang kwenta ang pagliligtas ng Diyos kung hindi mabubuo ang iglesia. In fact, there is no sense bakit kailangang mamatay si Kristo and He take those difficult tasks na ang patay sa kasalanan ay muling mabuhay at iligtas niya, bigyan niya ng katiyakan pagkatapos mangangalat. Walang saysay ang kamatayan ni Jesucristo kung hindi mabubuo ang iglesia. At hindi kikilos yan sa buhay ng mga tao. Kung ako'y nagtitiwala na kaya ng Diyos magligtas ng tao, nagtitiwala rin ako na kaya ng Diyos magbuo ng iglesia. At idinadagdag ng Diyos sa iglesia araw-araw ang mga dapat maligtas. Di ba? Madali lang yan. Gusto mo malaman kung ligtas? Tignan mo kung anong ugali sa iglesia. Gusto mo malaman kung may banal na espiritu? Tignan mo kung anong ugali sa iglesia. Yan ang salita ng Diyos. And that is without controversy. Isipin mo, ano sabi ng banal na kasulatan? Pagkat ang lahat ng pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Hindi ba totoo yun? Totoo yun. Ngayon, tanungin ko kayo, ano ang tahanan ng banal na Espiritu? Ayon sa Efeso 2:21. Hindi ba ang iglesia ang tahanan ng banal na Espiritu? Huwag mong sabihin pinangunahan ka ng banal na Espiritu palabas at palayo sa iglesia mo. Magbasa ka ng ibang Biblia. Di ba? Alam mo, marunong tayo mga tuwiran. Ang problema, yung pangangatwiran natin, yung logic natin, minsan taliwas eh. Di ba? Walang doktrina ng banal na espiritu ang magdadala sa atin palayo sa iglesia ng Panginoon. Wala. Kung merong ibibigay sa iyo ang Diyos, lakas para ano? Mapagtagumpayan mo ang tukso. Ngayon, kung lagi ka na lang talo sa tukso at aasahan mo ang pagpapatawad ng Diyos, isipin mong mababutihan, huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. Ngayon, itiretso natin. Importante ba itong instruction na to? Importante sapagkat sinabi ngayon. Habang pwede pang sabihin ngayon, huwag mong isiping may bukas pa. Sapagkat hindi natin hawak ang bukas kung meron kang pagdedesisyonan ngayon. Yung mga nakalipas na wala ka nang magagawa doon, kaya hindi ka dapat nagdedesisyon ng mga bagay sa ngayon, ng bagay sa mga bagay na hindi gusto ng Diyos kahapon. Ang sinasabi ng Diyos, habang meron pang ngayon, sinasabi ng banal na Espiritu, ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang salita, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Sapagkat ang sino mang nakipag-isa kay Kristo nagiging bagong nilalang. Mga bagay na lumipas ay lumipas na. Ganun yun ka-importante. Ang mga kapatiran natin, marami sa kanila kung bakit hindi umaasenso sa pananampalataya sapagkat marami dapat silang iniwan nung sila'y sumunod kay Kristo na ngayon hindi pa rin nila iniiwan. Tignan mo mga young people. Anong nagpapatisod sa kanila? Yung mga bagay na dapat noon pa nila matagal na inayos at binitawan. Hindi lumalago ang Kristiyano. Nabago ang buhay kay Kristo, pero ang prinsipyo luma pa din. Kung tayo ay naging bago kay Kristo, lahat bago na. Kung meron tayong pinagsisikapan sa bagong natutunan natin sa buhay kay Kristo. Kung meron tayong itatama ngayon,
Hindi sa prinsipyo dati, sa prinsipyo ngayon. Kung tayo ay nagkakamali, saan natin itutuwid yan? Hindi sa pamantayan dati, kung hindi sa pamantayan ngayon. Sapagkat importante, hindi lang sa kaligtasan, na dapat ngayon ang tao magkaroon ng malinaw na direksyon sa pananampalataya. Hindi ba sinabi na Apostol Pablo sa Pilipos? Dahil sa naabot ko na ang lahat ng bagay, ako man din ay nagsisikap din, sabi ni Apostol Pablo. May nililimot ko ang nakaraan at hinaharap ko kung anong meron sa bago. Saan mo hinaharap ang hinaharap? Di ba ngayon? Hindi mo pwedeng harapin ang hinaharap pag nagkamali ka ngayon. Dahil pag nagkamali ka ngayon, magkakamali ka 5 years from now. Ngayon natin ginagawa ang mga tanikalang magtatali sa atin sa panahong darating. Ngayon natin iniipon ang lahat ng sakit ng ulo natin. Kaya kung ayaw natin ng isang radikal na pagtalikod sa mga bagay na ayaw ng Diyos, kailan ka makakatakas dyan? Is next year? 2 years from now? Kung hindi ka magdidesisyon ngayon, hindi mo na matatakasan yan. Sapagkat sinasabi ng banal na Espiritu, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang salita, huwag niyong pagmatigasin ang puso niyo. Kung gusto natin, subukin natin ang Diyos para makita natin ang hinahanap natin. Subukin natin ang Diyos para hindi matuwa ang Diyos sa iyo sa kawalan mo ng pananampalataya. Dahil sinabi ng binasa natin kanina, huwag ninyong tuksohin ang Panginoon Diyos. Ni kahit ang ating Panginoong Hesukristo, hindi niya tinukso ang Ama sa langit. Ilalagay ka ng diablo sa lugar na ikapapahamak mo at bibigyan kanya ng talata para magkaroon ka ng komportableng puso. Para ang bagabag na galing sa banal na Espiritu ay hindi mo maramdaman. Sapagkat sabi mo, ay, may verse naman. Hindi mo alam. Nakalimutan mo na kaya maraming relihiyon ngayon sa daigdig na to na puro mali, sapagkat puro mali ang pag-intindi nila ng Biblia. Kaya wag mong sabihin porket may talata, tama ka. Tandaan mo na una ang iglesia bago ang sulat sa bagong tipan. Kung kaya't importante ang isang komunidad na nag-iingat sama-sama ng banal na kasulatan. Anong nauna? Iglesia sa Galacia o yung sulat ni Pablo para sa Galacia? Kung kaya't napaka-importante ng iglesia ng ating Panginoon. Sinasabing ngayon. Kahit dalhin mo yan sa lumang tipan, anong nauna? Israel o batas ni Moses? Anong nauna? Israel o yung sulat ni Isaias na propeta? Nauna pa rin ang mga tao ng Diyos. Kaya mga kapatid, makikita mo kung tama ang interpretasyon mo ng salita ng Diyos, hindi yan babangga sa kalooban ng Diyos sa kanyang iglesia. Kaya isaalang-alang ninyo ang inyong iglesia, hindi kayo malalayo sa kalooban ng Diyos. Importante ba ang mga bagay na ito? Oo. Importante na tayo ay nagpapaalala at tayo ay napapaalalahanan. Sapagkat ituloy natin ang basa natin, Hebreo 13. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa. Araw-araw,
Samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Excuse me. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang katapusan. Samantalang sinasabi ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso na gaya ng sa pamumungkahi. Sino ang mga tunay na nagkaroon ng bahagi kay Kristo? Yung mga nag-iingat ng matibay ng pananampalataya hanggang sa katapusan. Di ba? Tayo ay nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Maguguluhan ka sa profesyon ng marami na meron pang life verse pa, pero hindi nagpapatuloy hanggang wakas. Nasaan ang biyaya ng Diyos? Nasaan ang banal na Espiritu? Kung talagang may bahagi ka kay Kristo, yung umpisa ng pananampalataya mo, dadalhin niya ng Diyos hanggang sa dulo. Kaya nga't may banal na Espiritu at may biyaya ng Diyos. Kung kaya nga't tinuturuan tayo manalangin. Kung kaya nga tinuturuan tayo na magtiwala sa salita ng Panginoon, sapagkat walang sino mang nakabahagi kay Kristo na hindi nagpatuloy sa pananampalataya hanggang kamatayan, hanggang katapusan. Wala. Sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. May banal na Espiritu. Buti kung walang banal na Espiritu. May biyaya ang Diyos, mabuti kung hindi mabiyaya ang Diyos. May iglesia ka, mabuti kung wala kang iglesia. May salita ka ng Diyos, mabuti kung wala kang salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan 15, maliban na ang sanga ay manatili sa puno, ang sanga ay mamamatay at hindi magbubunga at itatapon sa apoy. Walang totoong Kristiyano na hiwalay kay Kristo. At walang totoong Kristiyano na hindi namumuhay sa pananampalataya. Wala. Napakalinaw niyan. Ngayon, kung gusto nyo tignan yung talata na yan, bumalik tayo sa Hebreo 2, o Hebreo 10. Hebreo 10, umpisahan natin sa 24. Binasa na natin to kanina, pero basahin pa rin natin. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangagudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Isipin mo, huwag niyong sabihin na hindi yan parusa ng Diyos. Kaaway ng Diyos ang sinasadya ang pagkakasala, lalong alam nyo na ang katotohanan. Kung kaya nga't inaaralan tayo araw-araw, kung hindi nyo nararanasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay nyo, magsimula na kayong tumawag sa Diyos. Habang pwede pa at pwedeng masabing ngayon, sapagkat hindi na ipapako si Kristo para sa atin uli.
Ngayong alam na natin ang katotohanan pero sinasadya natin, hindi tayo nagsisisi at hindi tayo natututo na hindi tayo natatakot sa Diyos. Aasa ka ng langit? Huwag kang umasa ng langit. Asahan mo ang isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom, sa isang kabangisan ng apoy. Itanong nyo sa mga Baptist na pastor kung anong ibig sabihin ng talatang yan. Hindi ba? Di ba? Nagsimula sa talatang 25 na huwag pabayaan ang pagtitipon. 26, tapos sasadyain mo, alam mo ang katotohanan. Tatapon ka ng Diyos sa apoy ng impyerno. Kaaway ka ng Diyos. Kaya, idiretso pa natin, 28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moses sa patotoo ng 2-3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo? Ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos. At umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpahalaga sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Kung sa kautusan nga namamatay, mahigpit ang parusa ng kautusan. Ano sa palagay natin? Halimbawa, kung ibinuhos ni Kristo ang kanyang dugo para bilhin yung sariling kanya at winawalang kabuluhan natin ang dugo ni Kristo, ano sa tingin ninyo? Hindi magiging malupit? Mas malupit ang parusa ng Diyos kaysa sa kayang ibigay ng kautusan. Hindi ba't nasusulat ng iglesia ay binili ng dugo ni Kristo? Kung kaya nga't hindi ka dapat naninisod ng kapatid mo na pinag-alaya ng dugo ni Kristo. Kaya dapat hindi ka namumuhay sa kasalanan sapagkat ang katawan mo ay binili ng dugo ni Kristo. Ano sa akala ninyo? Ano sa akala ng maraming Kristiyano sa daigdig na to na namatay si Kristo sa krus at pagkatapos mamumuhay sila sa kasalanan at iwawalang kabuluhan nila ang biyaya ng Diyos? Kapag pinagtrabahuhan natin, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nasisingil ang kaukulang bayad. Pinagtrabahuhan ni Kristo ang ating kaluluwa at ang ating mga katawan at ang ating iglesia. Anong sa palagay ninyo? Hindi kikilos ang Diyos para isalba yung kanyang sariling kanya. Kung kaya, sinabi ng Panginoon sa talatang 30, sapagkat ating nakilala yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli huhukuman ng Panginoon ng kanyang bayan, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Ituloy natin. Pag pumunta ka naman sa talatang 35, ito alam nyo to hanggang 39. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. O dyan sa talatang yan, mababasa mo, no? Gusto mong maranasan ang pangako ng Diyos, gawin mo ang kanyang kalooban. Pagtiisan mo ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Di ba? Kailangan nyo ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos. Magsitanggap kayo ng pangako. 37, sapagkat sa madaling panahon siyang pumaparito ay darating at hindi magtatagal. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo ay hindi doon sa nagsisibalik saan? Sa kapahamakan. Kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Walang kaligtasan ang tumatalikod sa pananampalataya.
Kaya dapat matutunan ng lahat ng iglesia. Una, ang personal na disiplina sa loob ng iglesia. Pangalawa, hindi ka magsusugo ng misyonero na hindi marunong sa Biblia. Na walang napatunayan sa loob ng iglesia. As sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, hindi ka maglalagay ng pastor na baguhan. Dahil kawawa ang mga kaluluwa na hindi nila alam ang halaga ng pagsunod kay Kristo. Lahat ng sumuway kay Kristo, walang buhay na walang hanggan. Sinong nakakaalam niyan? Tayo na nakaranas ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tayo na ilang beses itinuwid ng Diyos sa ating pagkakamali at tayo'y natuwid. Tayong marunong mapagsabihan, masawata, masanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal sa lahat ng mga mabubuting gawa. At yan ang pangarap ng Panginoon sa ating iglesia. Kung kaya't mga kapatid, ulitin ko ang instruction ng Diyos sa atin ngayong gabi. Aralan natin ang isa't isa. Araw-araw. Yung mga sadyang lumalayo, ihaba natin ang ating kamay upang sila'y abutin. At hanggat binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos, huwag natin silang bibitawan dahil baka ang pagbitaw na yan ay kapalit ng kanilang kaluluwa. Hindi ako nagtuturo na ang kaligtasan nawawala. Pero walang ligtas na nawawala. Hindi ako nagtuturo na ang mga tupa ni Kristo mapapahamak pa. Sabi sa Biblia, ang mga tupa ni Kristo ay may buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, at hindi sila mawawala sa aking kamay. Sapagkat kaya ng Diyos ingatan ang kanyang mga tao. Ipanalangin natin sila. Araw at gabi. Pagsabihan natin sila araw at gabi. At huwag nating hayaang maputol ang koneksyon sa ating iglesia araw-araw. Sapagkat paano mo pagsasabihan araw-araw yung hindi mo nakikita? Mapalad tayo sa panahon natin ngayon sapagkat meron tayong teknolohiya o hindi natin ginagamit. Ito ang gumagamit sa atin. Ito ang nagpapatakbo ng oras natin. Gamitin natin ang lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi mga unsaved ang maghuhubog ng ating buhay, ni hindi ang sanlibutan ang huhubog ng ating buhay. Mayroon tayong salita ng Diyos. Ihaba natin ang mga kamay natin. Umaasa ako na mga matatandang lalaki sa iglesia ay magiging halimbawa sa mga kabataang lalaki sa iglesia. At ang matatandang babae ay magtuturo ng mabubuting bagay sa mga kabataang babae ayon sa itinatadhana ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi dapat na ang puso ay tumitigas. Hanggat may pagkakataon pa ang maisasalba ay isalba. Sapagkat darating na ang Panginoon. Dapat ang maligtas ay dapat maligtas. Ang dapat magbalik loob ay dapat magbalik loob. Sapagkat babalik na ang Panginoon. Ito ang iglesia ng Panginoon. At titignan mo na ang ating panlabas na anyo ay mukhang hindi katanggap-tanggap. Kagaya ng unang mga iglesia ng Panginoon sa Asia Minor. Pero laging sinasabi sa kanila ng Panginoon, alalahanin nyo kung saan kayo nahulog. At kayo'y magbalik loob. Sapagkat ang Panginoon ay darating na. Yan ang salita ng Panginoon. At nawa, nakatagpo tayo ng kaaliwan. Si Jesucristo na namatay para sa atin ay hindi babawi ng kanyang pag-ibig sa atin. Kung kaya't yung pag-ibig na yan ay hindi niya babawiin, yan din na mag-iingat sa atin hanggang sa katapusan.
iparanas ang pag-ibig na yan sa kapatiran para magpatuloy din sila hanggang katapusan. Hindi ba nasusulat? We are more than conquerors through Him that love us. Ang minamahal ng Diyos nagpapatuloy. Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo.